Ika-4 na markahan, ika-5 linggo, na may paksang simpleng ugnayan ng sanhi at bunga sa pangyayari o sitwasyon. Learning competency. Explore simple cause and effect relationships in familiar events and situations. Magandang araw mga bata! Welcome sa ating kindergarten class. Ako, si Teacher Aloha, ang inyong makakasama sa ating aralin sa araw na ito. Handa na ba kayo sa ating bagong aralin? Kung handa na, pumalakpak ng 3 beses. Mahusay! Tara, magsimula na tayo! Bago tayo magsimula, tingnan at suriin natin ang larawang ito. Ano ang masasabi ninyo sa larawan? Magaling! Ang larawan ay nagpapakita ng mga batang nag-aaral sa loob ng silid-aralan. Ito ang paraan ng pag-aaral noon. Ano naman ang masasabi ninyo sa larawang ito? Tama! Ito ay nagpapakita kung paano nag-aaral ang mga bata sa panahon ngayon. May mga mag-aaral na dumadalo sa online class at mayroon ding gumagamit ng modules upang matuto. Ano sa tingin mo ang sanhi kung bakit hindi tayo pumapasok ngayon sa paaralan? Mahusay! Sanhi ito ng patuloy na pagkalat ng virus o tinatawag na COVID-19. Ang mga larawang ito ay nagpapakita ng sanhi at bunga. Ano-ano pa ang naging bunga ng pagkalat ng COVID-19 sa ating bansa? Magaling mga bata! Ang mga tao ay kailangang magsuot ng face mask at face shield. Nakaugalian ding maghugas ng kamay at gumamit ng alkohol. Natuto rin tayong manatili sa loob ng bahay. Ano nga ba ang sanhi at bunga? Ang sanhi at bunga o cause and effect ay matutukoy natin sa pamamagitan ng larawan, pangungusap o ng mga pangyayari o sitwasyon sa ating paligid. Ang salitang sanhi ay tumutukoy sa pinagmulan o dahilan ng isang pangyayari. Ang bunga naman ay ang kinalabasan, resulta o epekto ng isang pangyayari. Halimbawa, si Laura ay nag-aaral ng mabuti kaya nakakuha siya ng mataas na marka. Ang unang larawan ay nagsasaad ng sanhi. Si Laura ay nag-aaral ng mabuti. Ang pangalawang larawan naman ay nagsasaad ng bunga. Kaya, nakakuha siya ng mataas na marka. Tingnan naman natin ang susunod na halimbawa. Sumakit ang ngipin ni Zia dahil kumain siya ng maraming candy at tsokolate. Alin kaya sa mga larawan ang nagpapakita ng sanhi o dahilan ng pangyayari? Tama! Ang ikalawang larawan ang nagpapakita ng sanhi.
dahil kumain siya ng maraming candy at tsokolate. Alin naman sa mga larawan ang nagpapakita ng bunga? Mahusay! Ang unang larawan naman ang nagpapakita ng bunga. Sumakit ang ngipin ni Zia. Experiment time! Paghaluin ang dalawang kulay. Mga bata, obserbahan ninyo ang mangyayari kapag pinaghalo ang dalawang kulay. Kulay dilaw, dagdagan ng kulay bughaw. Ano kaya ang kalalabasan ng dalawang kulay? Nagustuhan ba ninyo ang ating experiment ngayong araw? Ano ang naging resulta kapag pinaghalo ang kulay dilaw at bughaw? Tama! Kulay berde! Ngayon naman ay tukuyin ninyo ang sanhi at bunga sa larawang ito. Ikahon ang sanhi at bilugan naman ang bunga. Magaling! Ang sanhi ay ang paghalo ng kulay dilaw at kulay bughaw. At ang bunga naman ay naging kulay berde ang pinaghalong kulay. Dumako naman tayo sa ating unang gawain. Panuto. Tingnan at suriin ang bawat larawan. Lagyan ng check ang larawang nagpapakita ng sanhi o dahilan ng pangyayari. Handa na ba kayo? Simulan na natin! May malaking puno ng mangga sa bakuran ni Nara. Ito ay itinanim niya noong siya ay bata pa. Alin sa mga larawan ang nagpapakita ng sanhi? Tama! Ang pangalawang larawan ang nagpapakita ng sanhi. Si Ben ay palaging nagtatapon ng basura sa ilog. Kaya, noong nagkaroon ng bagyo, ay bumaha sa kanilang lugar. Mahusay! Ang unang larawan ang nagpapakita ng sanhi. Para naman sa pangalawang gawain, panuto. Pag-aralan ang bawat larawan. I-like ang larawang nagpapakita ng bunga ng pangyayari sa kanan. Kung handa na, pumalakpak ng 3 beses. Magaling! Simulan na natin! Si Thirdy ay naglalaro ng papel at posporo sa kanilang bahay. Ano kaya ang magiging bunga nito? Tama! Magkakaroon ng sunog sa kanilang bahay. Mga bata, tandaan, huwag maglalaro ng posporo dahil ito ay maaaring maging dahilan ng pagkakaroon ng sunog. Ang lobo ay tinusok.
Ano kaya ang magiging resulta nito? Magaling! Ang lobo ay puputok. Tandaan, mag-ingat sa mga bagay na matulis. Para sa ating huling gawain, panuto. Suriin ang bawat larawan. Isulat ang letrang S kung ito ay sanhi. At letrang B naman kung ito ay bunga. Handa na ba kayo? Simulan na natin! Natutong magbisikleta si Alexa dahil tinuruan siya ng kanyang tatay. Magaling! Ang unang larawan ay nagpapakita ng bunga. Natutong magbisikleta si Alexa. At ang pangalawang larawan naman ay ang sanhi dahil tinuruan siya ng kanyang tatay. Araw-araw ay dinidiligan ni Abby ang kanyang mga halaman. Kaya naman, nagkaroon ito ng maraming bulaklak. Mahusay! Ang unang larawan ay nagpapakita ng sanhi. Araw-araw ay dinidiligan ni Abby ang kanyang mga halaman. At ang pangalawang larawan naman ay ang bunga. Kaya naman, nagkaroon ito ng maraming bulaklak. Napakahusay talaga ng mga mag-aaral sa kindergarten. Dahil dyan, tanggapin ninyo ang 3 stars galing kay teacher. Mga bata, lagi nating tatandaan, ang bawat pangyayari o nangyayari sa ating paligid ay may sanhi at bunga. Ang sanhi ay ang pinagmulan o dahilan ng isang pangyayari o sitwasyon. Samantalang ang bunga naman ay ang kinalabasan o resulta ng naturang pangyayari. Malalaman natin ito sa pamamagitan ng ating obserbasyon. Dapat nating tingnan at pag-aralan ng mabuti ang pangyayari o sitwasyong nasa larawan o isinasaad ng pangungusap upang matukoy ito. Maraming salamat sa inyong aktibong partisipasyon sa ating talakayan. Naway may natutuhan kayo sa ating aralin ngayong araw. Muli, ako si Teacher Aloha na nagsasabing dito sa kindergarten, hindi ka maiiwan. Ikaw ay mahalaga at isang tunay na kayamanan. Hangad namin ang pag-unlad ng iyong kaalaman. Hanggang sa muli, paalam! Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel, ang Mandaluyong Kindergarten Channel. At i-follow ang ating Facebook page, ang Mandaluyong Kindergarten Team. Nahihirapan ka pa sa mga aralin. Halina at sumama ka sa amin. Maraming masasayang mga gawain matatagpuan sa kindergarten. Halina at matuto. Kaibigan ko, umawit sumayaw, sabayan mo ako,
Pagguhit at pagbibilang ay matutuhan mo. Halina at matuto. Ano pa ang hinihintay mo? Mga guro sa kindergarten ay naririto. Tutulungan ka kung ika'y nalilito sa mga aralin upang ika'y matuto. Halina at matuto. Oh, kaibigan ko.